Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, masarap pagkape. Medyo umaambon-ambon sa ilang parte ng Pilipinas at ng mundo, no? Anyway, ka-coffee, nabasa ko lang ito. Actually, hindi sana tayo magbablog ngayon, pero nakita ko ito. Ewan ko kung napansin nyo na po yan. Itong si Sara Duterte. Basahin niyo yung caption. Ano yung sinasabi ni Sara dyan? VP Sara, Duterte's defense team ready for any eventuality. Handa na raw po sila kung ano man ang mangyayari dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Handa na sila. Remember, sinabi din nila last time, gusto nila ng bloodbath. Di ba? Bloodbath daw ang gusto nila. Yung pala, baby bath. Ngayon, sinuspend na pansamantala, no? Itong impeachment kasi magpuproceed ulit yan. Ngayon, ginawang unconstitutional na itong articles of impeachment niya. May desisyon na ang Korte Suprema dyan at ang Senado, in-archive na nila yan, biglang tumapang. Mariniwala ka pa ba dito? Handa na raw sila. Biglang tumapang, bakit noon hindi? Sa bagay, ng una, sabi nila handa sila, di ba? May ilang abogado yan? 16 lawyers yan. Haharapin daw nila kasi bloodbath ang gusto ni Sara. Yun pala, umapila sa Korte Suprema. Pinadeklara na ang constitutional. Ngayon, na favorable sa kanila, nagyayabang na naman. Handa na naman daw sila. Tapos pagdating ng February, once na umusad na naman yung impeachment case na yan, kung ano-ano na namang ifa-file. Matatakbo na naman sa Korte Suprema. Hahanapan na naman ng technicalities yan. Ngayon, mayabang na naman. Nakaporma na naman eh. Sara defense team, ready for any eventuality. Handa daw sila. Ganun ba yun? Handa sila. Bigla sila naging handa. Samantalang ng una, gagawin ng lahat, pakikinusin ng mga galamay, even dyan sa Senado, huwag lang matuloy ang impeachment case. Tapos ngayon, handa na. The legal team of Vice President Sara Duterte is ready, and I quote, for any eventuality, end of quote. Or for whatever is decided by the Supreme Court on the motion for reconsideration on an earlier ruling declaring her impeachment case unconstitutional. Now, ano yung katotohanan? Bakit ganyan kayabang magsalita na ngayon itong kampo ni Sara Duterte? Dahil alam nila na hindi i-reverse ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Maraming nagsasabi, mga legal luminaries, ang sinasabi nila, hindi babalik na rin ng Korte Suprema yung kanilang naunang desisyon. Lalo pat unanimous yan. Yes, at some point, yung iba siguro mapapaisip, ayo nga, nagkamali tayo ng mga desisyon dahil sa mga factual error, etc. Pero, ano ito usapin ito ng credibility ng institusyon. So kung babaguhin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon na una nilang inilabas ng unanimous, ibig sabihin ng unanimous, walang tumutol. Lahat sila iisa ang sinasabi unconstitutional. Kung babaluktutin nila yan, masisira ang kredibilidad ng Korte Suprema, which is kailangan protektahan ang credibility ng Supreme Court. So kaya ganyan magsalita si Sara Duterte dahil alam niya na hindi babaguhin ng Supreme Court ang kanilang naunang desisyon. Even yung mga senators, sinasabi nila kahit na napaka-imposible, maliit yung chance na mabago ng Supreme Court yung kanilang desisyon, we have to try. Yan din ang linyahan ng mga senador. Kaya ganyan katapang yung kampo ni Sara ngayon. Diba? Ang tapang, handa kami. Ano ba na maging desisyon? Wow! Pag hindi naging favorable, gagawa ng kung ano-anong paraan yan. Talaga naman, diskarte talaga no? Michael Powa, a spokesman for the Vice President and member of her 16-man legal team, made this clear in an interview with DZMM. Bigla nagpapa-interview yung mga abogado, nakakatawa talaga no? Noon, hindi mo talaga marinig na magpa-interview sa media yan Ngayon, nagpapa-interview na Kasi confident sila kakampi nila ang Korte Suprema Sabi ni Powa, as of now, we in the defense team, our focus now is to comment on the motion for reconsideration filed by the other side. Kasi kung inyong matatandaan, umapila po ang House of Representatives kasi confident ang House Si Speaker Martin Romualdez, they are very confident na may punto sila. Kaya nga umapila sila ng motion for reconsideration. Kasi may mga factual error. Hindi naman tayo abogado, pero may mga nababasa tayo mga analysis na mga bigatin din naman yung mga nag-a-analyze ng kaso na ito. May mga pagkukulang o may mga maling desisyon ng Korte Suprema. Pero sasabihin ng mga DDS, sino ka para sabihan na may pagkukulang ng Korte Suprema? Again,
hindi po absuelto sa pagkakamali ang kahit na sino man. Posible pa rin pong magkamali ang Korte Suprema. Kaya umapila po yung House of Representatives. Kung inyong matatandaan, ano bang pakiusap ng House? Sa Senado, ang sinasabi lang naman nila, huwag nyo munang pagdesisyonan yung kaso ni Sara Duterte. Huwag nyo munang madaliin yan na i-dismiss o i-archive man yan, kung ano man ang term ninyo dyan, dahil umapila kami dyan. In fact, valid yung apila namin. Kasi tinanggap pa ng Korte Suprema eh. Pinagkukomento nga yung yung opisina ni Sara Duterte. Pinagkukomento sila doon sa apila ng House. Ibig sabihin, may punto. Pero itong si Senado, syempre, wala kang magagawa dyan. Excited masyado, dinesisyon na agad yung kaso. Diba? Nang walang konsiderasyon doon sa apila. Samantalang noon, ang tagal-tagal yung pinatulog yan dyan, hindi nyo dinesisyonan. Kaya si Chis Escudero, nakatatak na sa isip ng tao yan eh. Iba na ang meaning niya ng forthwith eh. Sabi ni Powa, our focus now is to comment on the motion for reconsideration filed by the other side of the House of Representatives, and definitely we intend to submit our comment as ordered by the Supreme Court within the 10-day period provided. Sabi po ni Powa. The last day, based on our count, is on Friday. This coming Friday, so definitely on or before Friday, we will submit our comments, sabi po ni Powa. Ngayong araw po ay Linggo. So mayroon pa po silang bukas, Lunes, hanggang Biyernes. May 5 araw pa po sila para maisumite yung kanilang komento. Hindi lang naman si Sara yan. Even yung grupo ni Attorney Torion, no? Isa din po yan sa nagsampa ng kaso dyan sa Senado. So pinagkukomento din po sila ng Korte Suprema. Pero sa akin, wala na yan, ka-coffee. Luto na yan. Ano na lang yan? Formality na lang yan for the sake masabi na naging patas yung pagdinig dyan. Pero wala na yan. Si Sara na talaga nagwagi para sa taong ito. Pero next year, masasampahan at masasampahan pa po yan. If in case it will be reversed, na imposibleng mangyari, may chance, pero very little chance. Kumbaga sa bacteria ay 0.001% lang. Yung 99.9% eh hindi na. If in case it will be reversed, and I don't want to say it will be reversed or not because that's purely speculative on our part, but if in case it will be reversed, for example, I am sure on the reversal, there is also a ruling on what should happen in the impeachment complaint, sabi po ni Powa. So, pinupunto ni Powa, once na ma-reverse yan ng Korte Suprema, sasabihin din naman nila ng Korte Suprema kung ano yung pwedeng gawin. Di ba? O yung next move, no? Si Presidente Marcos, tinanong din siya mismo, no? Hindi man pinangalanan kung sino yung nagtanong sa kanya, pero mula po sa Kongreso, tinanong siya, what's the next move? Ang sinasabi naman ng Presidente dyan, hindi ko na problema yan. Di ba? May pagka-prangka din itong si Presidente, no? Hindi ko na problema yan, problema nyo yan. Tama nga naman, kasi ang impeachment, hindi ko naman hawak yan eh. Sa Kongreso yan, wala akong pakialam dyan. If it is revived in the Senate, sabi po ni Powa, I am sure there will be guidelines to be issued. So, let's just wait for the result of the motion for reconsideration, sabi po ni Powa. Yun na nga eh. Yun naman si Powa, yan ang sinasabi niya. Hintayin natin yung resulta ng motion for reconsideration. Pero sa Senado, kasi di ba naman maglaan ka ng 1 buwan, di ba? Dinelay nyo nga yan ng 4 na buwan eh. Kasi di ba naman yung 1 buwan na paghihintay sa desisyon ng Korte Suprema bago ninyo desisyonan yan. Yes, in-archive lang yan, pero yan na naman. If ever, pero again, hindi ako naniniwala na ma-reverse ang Korte Suprema, pahirapan na naman yun dyan sa Senado para buhayin ulit yung kaso. Kasi naka-archive na eh. Ano ba ibig sabihin ng archive? Hindi mo na gagamitin to, itago mo muna dyan. O, ganun. Filing, kumbaga. I-file mo yan. Kung sa gobyerno, ilagay mo sa 201 file niya for future reference. So, pag na-reverse ang Korte Suprema, iyan na naman tayo. Nandyan na naman tayo sa Senado. Patagalan na naman yan. O, kailangan na naman may magmosyon na senador sa kanilang plenary na buhayin yung kaso. O, pagbubutuhan na naman. Diba? O, dibawa, after 1 month, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na nagkamali sila sa kanilang desisyon. O, syempre, babalik ulit yan sa Senado. Sa Senado, may magmomosyon na naman. O, I move. Sabi naman ni Robin yan, I move lang. Igalaw lang. Kidding aside, ngayon kailangan may senador na may magmosyon, no, na buhayin ulit yung kaso na yan, yung articles of impeachment na yan ni Sara Duterte. Pero syempre, magkakaroon na naman ng debate yan. Kasi opposing sides yan eh. Magkaiba na sasabihin ng grupo nila Marcoleta, iba sasabihin ng grupo nila Tito Soto, pagbobotohan na naman pag hindi mapagkasunduan. Kanino ba ang Senado? Tingnan mo yung boto, 19 votes.
pabor sa mga Duterte. Di ba? Siguro naman mababawasan yung 19 if ever na ma-reverse ng Korte Suprema. Pero ang pinupunto natin dito, tatagal na naman ang proseso. Di ba? Lalo pat, hindi favorable kay Sara. Alam nyo na gagawin ni Cheese dyan. I-delay na naman yan. Samantala ng una, favorable, sige, decision agad sila. Talaga nga naman, diskarte talaga. Talo ang taong bayan dito sa mga nangyayaring ito. He also stressed the defense team does not consider the archiving of the impeachment case as vindication, saying it needs to prepare for other pending cases against the Vice President. Correct. Hindi naman ang pinupunta ng Presidente dyan. Sinasabi ni PBBM, andyan din naman ang COA. Hindi naman ibig sabihin na in-archive na yan, yung articles of impeachment na yan. Hindi ibig sabihin na hindi na po mananagot si Sara Duterte. Even the Supreme Court, ang sinasabi ng Korte Suprema, ang tinutukoy lang nila, ang dinesisyonan lang nila na unconstitutional itong articles of impeachment. Hindi nila tinignan yung merit ng kaso. Yan din po yung ini-emphasize dito ng Presidente. So may pananagutan pa rin po si Sara Duterte dito. Di ba? So may ibang paraan pa para mapanagot itong si Inday. Halimbawa, magkaroon na ng desisyon ng COA. Siyempre sa audit ng COA, pag lumabas nila yan, may mga rekomendasyon dyan ng filing ng cases. Yan, sana mapanagot itong si Inday. Sabi pa ni Powell, actually, it is not yet a sigh of relief as we still have other work. We still need to comment, and then aside from that, the Vice President is not only facing an impeachment, there are other cases filed against her. Sabi po ni Powell. Biruin mo, abogado niya na mismo yung nagsasabi, spokesperson niya na napakaraming kaso yung si Sara Duterte. Biruin mo, Vice Presidente ka, tad-tad ka ng kaso. Paano ka pa makakapagtrabaho? Puro ka na kaso, di ba? Ay, bukod doon sa mga kaso, hindi ka naman talaga na nagtatrabaho, no? Lakwatsa ka na lang, la mierda, punta sa Europe, punta sa Kuwait, o kung saan-saan man yan. Plus yung mga kaso pa. Wala ka na talagang aasahan dito kay Inday. He said she is also facing charges before the Department of Justice in the Office of the Ombudsman. Daming kaso So our work does not stop, but again, I'd like to say definitely the defense team is ready for any eventuality, sabi ni Powell. Yan naman kayo dyan style niyo dyan ready kami. Yan, mga linyahan, lagi kaming ready. Tapos pag nandiyan na, gagawa ng paraan, idadaan sa technicalities para mabasura at hindi na umusad yung kaso na yan. Mga galawan talaga Alam na yung galawan mga diskarte ninyo yan. Magba-budget hearing pa. Ito nakakatawa Pag nag-budget hearing na, malapit na August, September yan. Sisimula na po yung mga hearing dyan. Dagdag issue na naman yan. Kasi humihirit ng dagdag pondo itong Office of the Vice President. Wala namang accomplishment. Yan na naman, sasabihin na naman yan. Political persecution na naman yan. Tinatanong lang naman ng House of Representatives, tinatanong lang naman ng Kongreso kung saan gagamitin yung pondo na yan. Pero ang sagot dyan ni Sara Duterte, no comment. Wala ka na naman naasahan. Pero ang tingin ng DDS dyan, political persecution na naman yan. Inaalam lang naman sa kanya kung saan nagagastosin yung pondo. Yung mga hinihingi niyang dagdag na pondo, saan nagagastosin, pero hindi nila masagot yan ng maayos. Yan na naman, inapi na naman sila. Yan na naman ang issue dyan. Ay nako talaga, ito mga diles na to, si Sara Duterte, nasaan ka ba? Tumulong ka naman sa gobyerno, nagtrabaho naman ng pakonti-konti, kahit onti-onti lang, no? Panindigan naman yung 400,000 plus na sinasahod kada buwan. Ang dami pa mga benepisyo. Konting work naman dyan. Sige. Yan muna ang ating update ngayong araw po. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page, please like and follow. 100,000 na po tayo mahigit sa Facebook, no? Please follow lang po. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang din, ka-coffee, no? Please click lang po yung subscribe. Yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo para madagdagan po tayo. Sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.